Ladies and gentlemen, ang ating pong unang vlog sa ngayon, no, alas 10:40 na ng gabi, ay itong si Sandro Marcos. Nakatawa, nagmamayabang na tinututya pa si Pulong Duterte, siya daw ay matapang at dumalo sa patawag ng Independent Commission for Infrastructure. Tapos si Pulong Duterte ay hindi dumating. Pinapalabas niya na takot si Pulong. Siya matapang. Pero importante dyan, pareho silang pwedeng hindi aaten kung gusto nila. Kasi wala pong kapangyarihan ang ICI na pilitin silang dalawa. Pero sa kanya, gusto niya ipakita sa buong Pilipinas na wala siyang tinatago. Pero ang problema, hindi siya nakalusot, bistado siya sa ICI. Isa sa mga gusto niya ipalusot ay yung insertion na tinatawag o sinasabi niya sa Saldico na 50.9 billion ay hindi daw yun totoo. Ang katwiran niya na hindi totoo, o tingnan niyo kung totoo yan. Ang katotohanan po ay nakalagay po sa Davao yun. Paano mo naman ako, congressman ako sa Ilocos Norte, tapos magkaroon pa ng Davao? Hindi po pwede mangyari yun. Ang palusot niya lang yun. Pero hindi naman pwede mangyari na ilalagay ni Saldico ang lahat ng mga tinatawag niya ma-insertion na 50.9 billion sa loob ng 3 taon kung hindi niya yun ni-request, hindi niya hiningi. Siyempre, anak ka ng presidente. Tapos ang boss ni Saldico, presidente. Tapos kada buwan nagbibigay si Saldico ng pera kay presidente. So kung gano'n, ang ibig sabihin nun ay siyempre takot si Saldico sa iyo. Ngayon, itatanggi mo na. Paano yan? Paano mo itatanggi na nandoon nakalista sa General Appropriations Act? Nakalista ron. Ano mo gagawin mo? Alam ka naman, itanggi mo yan. Nakasulat yun. Kagaya nyo sa Davao, dami isang proyekto nilagay sa Davao pero ghost, hindi ginawa. Lalo na po sa amin, sa bayan ko, sa Coronadal, sa Marvel. Mula Marvel o mula Cotabato or Dulawan hanggang sa Marvel ay hindi man lang pinandingan niya ng 200 million na pondo sa kalsada. Tapos, wala naman. Matagal na po, 1972 pa yun ginawa kalsada namin. Sa amin, sa Coronadal o Marbel. Ang Coronadal kasi sa Marbel, pareha lang, iisa lang. Mula noon, mula Marbel papuntang General Santos City, ginawa po ng Koreano na kontraktor yun. At nung ginawa ng Koreano na kontraktor, sila rin sa kanila din ang galing yung pera. Kaya wala magagawa si Marcos Sr. na kurakotin pa yun kasi Koreano mismo gumawa. Koreano nagpapautang. Kasi Koreano na engineer. Ganon talaga pag foreigner ang contractor, walang daya. Kaya hanggang ngayon po, 53 years until now, until today, ay wala pang crack kayo na makikita sa aming sa aming kalsada mula Marvel o Coronadal papuntang General Santos City. Tapos saan ang 200 million mo, Sandro, na nilagay sa aming pondo? Ano ba yun? Ngayon, ang problema dito sa iyo, dumalo ka ng ICI, nagyayabang ka. Ngayon, ang sinabi ni Babe Singson, bago sa magretiro, ay marami silang tinanong sa iyo na sorpresa ka sa mga tanong. Tinanong ka, bakit insertion, bakit ito, bakit doon. Di ba? Sandro, kaya padagdag ka ng pahirap sa tatay mo. Huwag mo sabihin na basta na lang nilagay ni Saldico yun doon. Si Saldico may resibo. Ngayon, nais ko lang i-recall yung aking vlog kanina. Lumalabas po yung kotse na nahagip sa mga maleta na mga pinalabas ni Saldico ay may isang kotse doon na hagip at nakuha yung conduction sticker. Yung conduction sticker ay may marka na UOL 960. Lumabas sa documentation na ginawa ng Billionaire News Channel
na iyon ay nabili galing kay Sam Bersosa na tumakbong mayor ng Maynila na noon nang tumatakbo siya ay hindi siya nanalo pero kalahating bilyon po ang itinulong ni Romualdez sa kanya para ipamigay na pera para sa mga botante ng Maynila. But sad to say, $500 million was not enough. Overwhelming ang boto ni Isko Moreno. Yan po ang example. Si Isko po ay walang binigay na pera kahit piso sa mga tao sa Maynila. Kasi nandoon ako sa Maynila noong ng eleksyon. Ikot-ikot at kung saan ako sa Maynila, wala po. Ang kagandahan kay Isko, sabi ng mga ng bahay ko doon sa mga nakatira sa bahay ko doon sa Sampaloc. Sabi nila ay nagpadala po ng Christmas gift ang Manila City Hall, hindi nakalagay ang pangalan ni Isko. Manila City Hall lang. So, ganoon po kasimple si Isko. So, gayon, ito si Sam Bersosa, napatunayan na natin na sa pera ni Romualdez at sila pag pera ni Romualdez, magkasama yung magtito na yan. Si Sandro, kaya padagdag ka pahirap. O ito, ipakita ko ngayon ipakita ko muna yung sinabi ni Babe Singson nang dumalo si Sandro sa ICI. Okay, Okay, ito na ipakita natin. Nakakatawa talaga ito si Sandro. Wala siyang paki. Ibig makatulong siya sa tatay niya, nagdagdag pa sa problema. O yan, pakinggan natin ang interview kay Singson. Yung guest nyo na in your live streaming, puro magre-request na executive session. Hindi naman, Warranted because naman we have po to ba yung paghingi ng identify. executive session? No, hindi naman automatic yun. We have to know ano yung content, ano yung sasabihin, ano yung kung justifiable yung request. No? May mga na-reject naman kami, hindi naman lahat yan eh. All of them, as you said, will request, siyempre. No? But we have not granted all. Meron naman kaming live stream. So yung kay Sandro Marcos, warranted ba? Kasi tapos na yung kanyang pagharap sa inyo. Sa tingin nyo, yung sinabi sa inyo, warranted an executive session. Kasi lahat ng tao, iniintay yung pagharap niya sa ICI, actually. Dumaan naman siya, nagbigay siya. Natawa si Gabe Singson. Sinyalis na po na may something. Options, I think, something in the way she moves. Pakinggan natin. opportunities for live questions. Yes. So, sa tingin nyo, warranted naman yung nakuha nyo sa kanyang information to make it behind closed doors. Well, he was surprised about some of our questions kasi marami kaming detalyang tinanong. There are many projects in this district, but not in the scale of the insertions that were asserted to by Saldico. No? Nowhere near those numbers. That's why I had to dig deeper. Tinanong ko sa kanya, baka naman may mga ibang agencies na nag-insert sa distrito nyo other than insertions sa DPWH. As he had only the information of DPWH for this afternoon. So, I don't know kung may mga, kasi maaaring may mga state college doon, may hospital doon, may airport. So, baka may ibang naglagay doon sa distrito na hindi DPWH. Kaya baka malaki nga, but as far as DPWH, the numbers do not show the numbers that Saldico was asserting or saying. So, ibig sabihin, may tinago siya. At itinanggi yung ibang nakalagay kay Saldico. One-third lang of the numbers. No? One-third lang sa numbers na binigay ni Saldico na 50.9 billion ang inamin niya. Secretary, two weeks ago, kayong dalawa ni Secretary Vince Dizon nag-press conference
na at pumunta kayo sa ombudsman recommending the charges will be filed or should be filed with former Speaker Martin Romualdez. Yes. Ang sabi nung company Speaker Martin Romualdez, kung ebidensya nyo lang daw ay yung testimony ni Saldico. Pakinggan nyo yan ang sa tito ni Sandro na si Romualdez. Nagmamayabang ang grupo ni Romualdez na wala raw ebidensya kasi Gutesa at saka Saldico ay wala naman sila rito. At yung testimony ni Gutesa ay parang kapos. Dahil una, wala si Saldico rito, wala siyang affidavit. Tapos si Gutesa Hindi pa naman naman tapos ay yun. still That was- missing. Oh, so, Hindi pa tapos yun, Ronald, hindi pa Yeah. tapos yun. so there are more evidence. So, probably, Kaya mag-antay ka. Hindi pa tapos yan. yung sinasabi niya, nakukulangan siya. Hindi, kaya mo, dadagdagan namin. Dadagdagan namin. But is so hindi pa tapos, sir, bidding you expect to get more evidence? Because these are high crimes that we're talking, plunder. Ako sa No, mas, as I said this morning, what we need now are lawyers who will go through the boxes and boxes of documents that have been delivered to us. No? Wala nga kaming staffing pattern pa eh. Anong papipiga mo kung volunteer? yeah. Si Sandro Marcos may binigay bang dokumento? Kasi yung kinikwento nyo sa amin na sinabi sa inyo, Yeah, I don't think hindi naman kailangan. limang kahon. Limang Meron limang dokumento kahon. Yung mga NEP ni Sandro. at saka submissions ng mga barangay na proving to us that ito yung mga hiningi sa akin. Other than this, all the others were already insertions. No? But what kind, sa akin ang mas importante, okay na, may insertion. Anong ginawa mo dun sa insertions? Saan mo ginamit? Anong Nabantayan ba yun? Ano sagot? Walang sagot. So anyway, walang sagot. Hayaan na muna natin yan. Tingnan natin yung sa isang interview kay Singson. Ito talagang mag-ama talaga. Magnanakaw ang lolo, magnanakaw ang ama, magnanakaw din ang anak, ang apo. Putsa. About some of our questions kasi marami kaming detalyang tinanong and there are many projects in this district but not in the scale of the insertions that were asserted to by Saldico. No? Nowhere near those numbers. That's why I had to dig deeper. Tinanong ko sa kanya, baka naman may mga ibang agencies na nag-insert sa distrito nyo other than insertions sa DPWH. As he had only the information of DPWH for this afternoon. So, I don't know kung may mga, kasi maaaring may mga state college doon, may hospital doon, may airport. So, baka may ibang naglagay dun sa distrito na hindi DPWH. Kaya baka malaki nga, but as far as DPWH, the numbers do not show the numbers that Saldico was asserting or saying. In other words, ulitin ko lang, in other words, hindi niya inamin ang lahat ng mga sinabi ni Saldico. One-third lang of the numbers. No? Si Sandro Marcos may binigay bang dokumento? Kasi yung kinikwento nyo sa amin, Natanong na yung kanina. So, okay. Tapos tingnan natin itong isa na kanyang katwiran. Katwiran na ginamit niya para gusto niya patunayan na hindi siya nag-insert. Ito. Nakita niyo katunayan niya, katwiran niya. Sabi niya, Davao City Projects kasali umano nakalista sa Ghost Project sa Lipsan. Yan ang sabi, hindi daw sa kanya yun. Pero nakasali, sinabi ni Saldico. Alaga naman kukontra si Saldico sa inyo. Problema sa kay papa mo, kay Romualdez. Tapos sinasabi ko nga, ito gusto nyo, buksan ko na lang. Buksan ko na lang yung report ni Saldico para ipakita ko sa inyo ang
ginagawa niya, may insertion din siya sa amin, sa Coronadal. O, ito. Ito, 2025 GAA. O, ito ha, ipakita ko sa inyo na may insertion si Sandro Marcos para sa aming bayan. Pero hindi hindi niya to itinanggi. Ang tinanggi niya yung Davao. So ito po 'yon, oh. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo, ang kabuuang insertion ng 2025 ay 23,093,990. Ito po ay ayon sa report ni Saldico na nasa website o nasa Facebook page ni Saldico. Ito, Davao Cotabato Road, worth 100 million. Tapos Davao Cotabato Road, ito ay, tingnan natin kung anong stasyon na, ibig sabihin sa lugar. So, kilometer 1584 plus 087. So, tapos kilometer 51 up to kilometer 1584, tapos 965. So, kung 965, meters yan eh. So, 87 minus 965 minus 87. So, kung minus 100 is, that is 865. Plus 13, 878. 878 meters ang nangyari sa una. Tapos isa, K1586 plus 700, saka plus 922. This is equivalent to 222 meters. So, mahigit na 1 kilometer yan. So, 1 million ang 100 million ang halaga. Nang ibig sabihin po, sa 100 kilometer, no, sa 1 kilometer, 100 million. Anong klaseng ito? O, tingnan nyo, 1 kilometer ito ha. From kilometer 1584.87 up to kilometer 1584.965. So, which is about a kilometer plus 200 meters. So, more than 1 kilometer lang ay 100 million ang halaga. Dito pa sa pangalawang Davao Cotabato Road. Oh, 1588 up to 1589. So, 1 kilometer yan. Plus 600, 1 kilometer and 617 meters. Tapos may karugtong pa, 700, 1 kilometer, 1586, 700, up to 1586, 922. See, this is also, nagdubli-dubli. Dubli-dubli, oh. Dalawang 100. Naku, lukuhan na talaga ito. Tingnan mo, pariha ang ang porsyon. Kilometer 1586 plus 700. Ito naman sa ilalim, sa National Expenditure page, kilometer number 1586 din plus 700, pariha. O ito, baka pariha din sa pangatlo, next page, 1,004 page. Tapos, Davao Cotabato Road, kilometer 1568. Okay, 1568 ito, iba to. 100 million. Gano ang haba? 946, tsaka 100. 69. So, this is, ano lang, 54 meters lang. Tsaka, 388, at tsaka 644. This is about 200 plus 45, tsaka 354. 80, 79, 80. Wala pang 2 kilometers. Ay, 100 meters. 100 million, ang laki. Sige, susunod ko na ito itatapik. Ito naman sa amin, sa Marbel, Maharlika Highway, Cotabato, Marbel, ay 789, 141. Ibig sabihin, 211 meters plus 279 is equals to 411, 491. 1 kilometer 91.
magkano? Ulitin ko lang computation. 789. So, naging 1 kilometer kasi 141 at saka 140. So, pag 1 kilometer, 140, ang difference is 111 kilometers, 111 meters plus 279 meters. So, 311 tapos 389, 390 meters plus 333 at saka 500. That is about 177. Naku, mahal talaga. 200 million ang halaga, oh. Grabe. So, sa sunod ko ito topic, grabe, ganun po kalaking insertion sa amin, dinaya pa yung presyo. Wala pang over a little over 1 kilometer, 100 million ang cost. Grabe. Ay, nako, talagang usisain ko ito lahat ng project nito. Anyway, what is important here is dagdag pabigat si Sandro. O yan, the future ngiwi daw. Sabi ni Amy, pati si Sandro, adik. O sabi ng tita niya. Sumagot siya kay tita niya, hindi yan asal ng isang tunay na kapatid. Ibigay niya ipahiwatig na si IT Amy niya ay hindi tunay totoong kapatid ng kanyang ama. So kung ganon, sinasabi niya lang na ang kanyang lola na si Imelda ay prostitute. Ganon ang ibig sabihin nun. Wala talagang respeto sa lola niya. O ito, tingnan natin itong Billionaire News Channel presentation ng Philippine Center for Investigative Journalism na nagsasabi, ayan, bilyones kay Sandro, dalawa top-notcher, magtito. Magtito, pero ang alam ko, hindi sila magtito. Hindi totoo magtito. Kasi ang totoong tatay, mas kamukha kasi ni Sandro, si Bong Dasa. Tapos anak ni Bong Dasa kay Lisa, hindi naman kamag-anak ni Romualdo Lisa, so ganon yun. Nako, matindi talaga. Ang allocable nila, 15 billion, 30 billion, lahat pala sa allocable naman, hiwalay naman na diskarte yun. Grabe kayo. So, yan po ang ating balita rito. Ngayon, but to close this, gusto ko lang ipakita yung interview ni Ivan Merina sa kay BBM na itong umpisa nung mag-declare siya ng mahiya naman kayo. So, itong simula, para maalala lang natin, anong sabihin ni BBM? Mahiya naman kayo. Ngayon siya napapahiya. Nung una, sinabi niya, mahiya naman kayo, taas ng survey niya. Ngayon, ang survey niya, 21% na lang. Kasi, yung mahiya naman kayo, hindi totoo. Nabisto ka. O, yan. Tingnan natin, pakinggan natin ang interview siya ni Ivan Merina. Question on your recent SONA. Okay. Isa ho sa pinaka-pinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, paimbestigahan ninyo yung mga palpak o di kaya non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes. Okay. That sounds right. First, can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Mm-hmm. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa or whatever. Yun, the usual excuses. Sabi ko, kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit, nagsisiksikan doon sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit.
mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan na ito. And then you said, mahiya naman kayo. Palakpakan ho sila, standing ovation. Oo nga. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. They know who they are. Pati Meron mo, naman pati dyan din. talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? Wala. The key kwento lang thing yan. here is to fix the problem. Mhm. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. Mm, You cannot fix the problem without knowing who to blame. yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot Mhm. dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Mhm. Ayaw na kitang kaalyado. Okay. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot, yung pag-mention nyo sa SONA, yung flood control projects. Pero in your own words, sir, sabi nyo, alam ng buong madla na may mga kumikickback sa mga government projects. The World Bank puts it at 20%. Yung 20% daw ng annual budget ng Pilipinas na pupunta sa corruption. Yeah. How far are you going to take this, sir? Well, Will this also extend to other projects na hindi mga flood control na posibleng kumikickback din ng mga opisyal ng gobyerno? It has to be evenly applied. Hindi naman maaari, dito lang tayo nag-audit, dito lang tayo naghahanap ng mananagot. Kailangan lahat, kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang, kagaya na sabi ko, sorry na lang. May calls ho to have a third party conduct this audit, this review of all these projects. Well- Wag daw pong DPWH. What's your take on this? Hindi talaga. Hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi, kinuha na natin yung listahan. Kaya yung mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. So malalaman ng tao, yung tiga doon, Pero barangay bakit 1, 2, wala? 3. Sabi, tiga namin yun, wala naman kami nakitang ganito eh. Isumbong nila. So that applies to anything, to all of the projects that will happen. I'm sure marami magsusumbong dyan. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Number 2, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Sasabihin natin, saan napunta yung pondong ito? Saan napunta sa ganyan? Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Kaugnay po nung utos nyong yan na i-audit ito mga projects na ito, sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill that is not in line with your NEP. Yeah. Never mind if you have to resort to a reenacted budget. Sure. Two things, sir. One, this early, Senate President Cheese is saying na hindi pwedeng hindi galawin ng Senado ang budget o ng legislature ang budget. We have the power of the purse. Yes. Ano hong masasabi nyo He's rito? right. Let's remember ko ano yung sinabi ko dun sa suno. Kung hindi alinsunod doon sa plano. Trabaho naman talaga ng Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit trabaho naman namin na magbigay ng plano at humingi ng pondo sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa at hindi nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang habol namin. But that's the process. The process is the executive, the offices under the executive department make a budget request. It is then transmitted in the NEP to the Congress. Tapos susuriin na ngayon yan. Meron sasabihin, yung mga changes na Ang gano'n. tinutukoy nyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Yung pinakamalaking naging problema, yung foreign assisted project, tinanggal halos lahat ng funding. So, kailangan natin ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Yes. And the worst part of this all, yung napupunta
kuminsan yung mga project na hindi maganda, Mm. napupunta sa unappropriated. Mm. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangrakot itong mga ito. Sobra na yun. Mhm. Mhm. Sobra na yun. Secondly, I said there are 2 points related to this question, sir. Are you prepared to reenact a Oh budget? yes. Hindi na ho siya responsive sa mga plano ng administrasyon ninyo. Well, yes, I'm willing to reenact the budget if that's what we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's Day the hard deadline. I'm sure we will find it. I'm sure we will find a way. So, yan ang sinasabi. Tingnan natin. So, with that, pagtawag talaga ako, at least nakita ninyo kung paano. I think bago ko magtawag, ipakita ko sa inyo na kung bakit sinasabi ko ay si Sandro, hindi rin siya kamukha niya si Bungdasa, ipakita ko po. Kayo na lang mag-judge, ha? Hindi ko confirm kung talaga magkamukha sila. Ang tawag ko sa kanya, naalala ko tuloy si Arsenio Lacson, na mayor ng Maynila noong araw pa, 1950s, na kung saan ay sinabihan si dating konsehal Ernesto Maceda, too young to corrupt. So young, so corrupt, and yet so corrupt. Ganun ang eksaktong salita. Ngayon, sino si Arsenio Lacson? Sinasabi po si Arsenio Lacson na siya daw kuno ang tatay ni Amy Marcos. Tingnan natin. Can you spot the difference? O yan daw kuno. Yan si Bungdasa. Yan si Bungdasa sa sa kwento ng isang palagyan natin yan. Ano ba sa tingin nyo? Yan ba? Kayo na magsasabi kung yan nga siya ang ama ni Sandro. Well, I don't mean anything. Pero the reality is, he looks more of Bungdasa. Patay na si Bungdasa. Si Bungdasa po ay husband ni Gloria Diaz na Miss Universe dati. So, yan po. Bahala kayo dyan. Okay, siguro magkagalit na sa akin mga troll. Kalbong chismoso. Ang tawag sa akin. Magkamukha, sabi ni Bergie Piguir. David Patriarca. Hanapin. Pakiimbestigan po sana yung Farm to Market Road Ghost Project ni Kung Agaraw. Ayun. Sige, buti. Ikuhan ko ito, ha? Kung Agaraw. Ilista ko po ito. Kung Agaraw. Farm to Market Road sa anong bayan? Sa Barangay Kansuso. Sige, isulat ko. Sandali lang. Isusulat ko. Barangay Kansuso. Si Agaraw numero 1 tikalon pa kung tawag sa mga Ilonggo. Baka akong sa Bisaya. Rep Agaraw. Benjamin Agaraw. Barangay Barangay Kansuso? Bale, Barangay Kansuso, nakuha ko na. FMR. Farm to Market Road. Sige, chichikin natin. So yan, nakita ninyo ang katotohanan sa likod nito ng mga salamin. Okay. Dito tayo. Gerardo Romel Benson, good morning. Danilo Palisok, very nice analysis. Salamat po. Tapos Gerardo Flores, mahirap talaga pabagsakin ang adik na leader. Wala kasing hiya. Busog ang PNP at TFP. Argo 67, Arpunye, Sandro. Argo, sana nag-isko ka na lang nung eleksyon. Perni Pinto, okay. Rodi Rabi. Tapos, Carl Roy Bukal tawag sa akin. Pastor Rodi Rabi. Romel Bengson, Naimbag Rabim. Nagpa-imbestiga sa ICI na ginawa ng tatay, pinunduhan ng tatay niya, tapos
executive session pa, nasaan ang credibility mo? Carl Roy, kumusta mga didilis? Ay, okay lang mga didilis. Oh, they are proud. Dr. Rabi, Dr. Kasig, you are always in our prayers. Carl Roy, bukal. Magnanakaw din ang pinsan. Mang Asar, Carloy, sino bukal? Tapos si user, hoy, Kausing, wag kang, hindi basahin niya. Like dan po, Lechin up. Lechin, Baka Squatter, Marcos resign, Bergie Piquero, mananakaw ang lulo, magnanakaw ang anak, siyempre magnanakaw din ang apo. O, ganun talaga. Tapos, Vince Moran, tapos Calroy, Tatay Digong nyo, karton. Marcos Mastermind of Corruption. Tatay Digong nyo, karton. Ano yung sabihin mo? Walang sense ang ipinagsasabi mo. Mga talaga, mga troll talaga. Oh. Sa dugo ng mga Marcos magnanakaw. Boy Okil, nako naman, tanga lang maniniwala sa document na hindi naman authenticated. Ay, ito kakampi ito ng ano. May page po nakasulat, Boy Okil. At ma-check mo po sa page. Kaya andon sa page ng GAA tsaka NEP ay konfirmado. So, Mang Asar, ano naman pinasabi mo, Kausing? Hindi na baling karton basta hindi lang magnanakaw. Bergie Piquero, pinakain ng ninakaw ni Charis kaya nagnanakaw din. Bogs Adam, grabe sa mga presyo, overpriced. Pero mo overpriced na nga yung kalsada namin sa Davao tsaka sa Digos. Tapos hindi pa ginawa. Yan ang Bogs Adam, grabe. Overpriced na. 200 million, wala pang mahigit ng kunti 1 kilometer na kalsada. Overpriced na. Ghost project pa, hindi pa makita. Grabe. Mang Asar, nagpagupit ka na naman ba? At nakuha mo na naman kwento mo sa barbero. Di ba nga marami? The Young Tip, Ben Reclamador, sino gumawa ng project? Wala wala nakagawa, wala ko nakikita. At sa Bergie Piquero, Sandro Estuyang at Tukurap. Dream Endless, ito, kalaban ito. Buhay Dabawenya, pagmalas ng Pilipinas, pamilya na nga sila ng magnanakaw, pamilya pa ng mga adik, mga kababayan, papayag na ba tayo na pamunuan tayo ng adik at magnanakaw? Naku, hindi talaga ako papayag. Lumabas po touching si Imelda. Ganoon nga. Bibilin 10, Dream Endless, Troll Kanitamba. Yan, Troll Kanitambla, Dream Endless. Mark Carlson, tapos Bergie Piquero, ilagay na yan sa silda. Nikki D, halata talagang hindi normal si BBM, hindi talaga siya nakapagbigay ng tamang salaysay. Kapag ambos interview lang, ganito na lang siya mag-recorded interview. Cardo sa bukid, nanunuyo ang labi palagi ni BBM, alam mo na this. Siren Navich, DDS mga bubo. Sige, bubo na kami. At liga ng katangahan. Bergie Piquero, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Bergie, okay na lang mo bubo kaysa magnanakaw. Di ba? Bergie Piquero, trolls ang boss mo, mastermind. Marcole, Coeles, naku, BBM, mas matibay yung binulga saldi ko laban sa iyo. Bergie Piquero, saldi ko is very credible because he's appropriations chairman. Andon siya when the thing happened so that he is the most credible person to tell how the thing happened. Ganun lang kasimple. Hugas kamay palagi, Ben Reclamador, bakit wala pang kasong sinasampa? Mga DDS, marami pala silang alam. Meron nagsasampa na nga yung ICI, ombudsman silang taga-sampa. Nikki D, so sinalaula ni BBM ang Pilipinas kasama si Martin, Lisa at mga Rimulya. Bergie Piquero, ang tanong sino ang nagperma ng budget? Ayun, si BBM nagperma, di alam niya. Edward Hiderona, worst president, di ka ba nahiya umiyak matanda sa kalye ng kawalan mo ng kwenta? Mamuno. Yan, Pablo Girasta, paghilom, oy, bugok, ako na bang pinapatahimik niya? Province sa yun naman, tinira naman ako. Bergie Piquero, magkamukha, kamukha talaga. David Patriarch, hanapi. Paki-imbestigahan po sana ng farm to market road di kung garaw dito sa Sitio Calminoy. Barangay Cansoso, Cabinte, Laguna.
Okay, hanapin natin yan. Tapos, saan na ba ako? Ang dami ba? Sitio Calmia, Barangay Cansuso, Cabinti, Laguna, Ghost Project, Farm to Market Road. Grabe. Tanong mo isa-isa sa Blue Libor, Andir Lacson. City, Bayan, Bayhandig. Sir, paki-imbestigan din po yung Upper Lapu-Lapu, Poblasyon Nara. Upper Lapu-Lapu. Nara, Palawan. Ang congressman dyan, acting ay si Romualdez kasi namatay ang congressman ninyo. Parang pa ni Alvarez, pero sige, kay Alvarez tirahin din natin si Alvarez. So itanong mo, sabi ni ano naman, tapos kay Geoffrey Tizon, nabawi mo na ba lisensya ni mo? Okay lang yun. Hindi na kailangan babawiin. Sa City Hayandig, Sir Farm to Market Road ng Purok Katala. Purok Katala, Antipuluan. Antipuluan. Nara o Nara din. Dalawa ang Nara, Palawan. Tapos, bubuka kasing kalbo, di mo. Huwag na ko na basahin. The most strawberry family of all time, Marcos family. Imelda convicted o convicted, hindi binabilanggo. Rinaldo Timpla, tama Doc, Black Hat. Good Eve Doc Toto, talaga dapat i-public posting ang mga proyekto para alam ng lahat ang kanilang lugar. Tapos Johnny Abrasado, ibig sabihin si Digong uwi, abo na lang. Wala tayong magagawa kung abo na lang sa karton. Okay lang yun. Wala tayong magagawa. Buhay talaga ng tama, mamatay din tayo eh. Geoffrey Tizon, kakampi ka na ng killer ni Percy Lapid. Sino? Ako, hindi po. Si kakampi dapat, vlog ko nga ito, mahilig kayo magpabantay kay mamaya, kay Diskaya ko si Bantag, hindi niya pinahuli. Abdul Khair Sarip, assalamualaikum, alaikum assalam, Abdul Khair. Talagang duplicate ni Sandro Sibondas. Mata na. Rinaldo Timpla, sana matanggal na Marcos. Maria Laurisco, good evening to daddy to. Oy, anak ko, kumusta ka na? Thomas Isplana, gandang gabi. Ito nito to. Kausing, may kaunti pa palang mga tanga na naniwala sa gobyerno magnanakaw ng pera bayan. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo at paki-share lang at paki-like para naman tataas ang algorithm natin. Ito lamang po nagpapaligaya sa akin bilang isang vlogger na magpapatuloy magsisiwalat ng mga bagay-bagay na dapat maunawaan ng lahat.